Yan. Maluwang na ngayon. Hello mga kabokals. Yan, ngayon naman po ay kuha tayo ng damo para kay Dagol. Yung mga babae natin nakagala na, kaya lang si Dagol nga kasi hindi siya mailabas gawa nung nanunuwag. Ito para sa kanya lang to, konti lang naman. Yung para sa kanya lang. Grabe na init ngayon mga kabokals. Kuha ko ng 2 kalahati para hanggang bukas niya. Yung isang kalahati para ngayon, yung isang kalahati para bukas niya. Yung mga babae kasi permis na nating pinapawalan para nanginginain na sila doon sa kabilang lote. Sobrang init sa tanghali, tapos pagdating ng gabi malamig. Kaya siguro nakakapagpasama rin ng pakiramdam mga kabukals. Sipon, para kami sipon sa loob ba? Naranasan nyo naman mga kabukals yung para kami sipon sa loob. Yan. Malamig kasi yun, saka bilang init, sa init tapos lamig. Maganda sana na ilalabas si Dagol. Kaya lang baka ma-injure tayo eh. Kasi last time na-injure niya na ako eh. Kaya hindi ko na siya nilalabas. Rarasyonin na lang. Buti na dito tayo sa mga kapunuan. Malilim. Pero doon, sa labas tayo mainit mga kabukals. Matindi sikat na araw. Matungal lang, hanggang dito rinig yung matungal ni Dagol. Yan na po, si Dagol. Meron din tayo nakuha mga ipil-ipil. Samahan natin ng ipil-ipil para may ulam siya. Yan si Dagol. Madali sana kung naisasama natin siya sa labas. Kaya lang nga, ang hirap kasi i-handle, nanunuwag. Pero ideal talaga, mas maganda yung nakasama lang talaga sa labas. Para din makapag-breed. Ingay ni mga kabokals ni Hope. Ganyan siya pagka may mapakambing, mapamanok, gusto niya atakihin. Talagang talagang nanggigigil. Yan yung ating mga kambing. So far may damo pa naman sila. Nilalabas ko sila mga alas 11, alas 12. Para talagang nainitan na yung nainitan na yung damo. Ayan. Pero malapit na rin ito mapudpud mga kabokals. Paano na rin yan, papudpud na rin yung mga damo na yan.
Lapit-lapit na yan. So, mas ginawa tayo ngayon kasi hindi na tayo nagsasakati sa pangkalahatan. Saka yung ating mga kambing ay masaya. So, mas marami sila nakakain, napansin ko. Yung kalalabas pa lang, alas 2 pa lang eh. 2 oras pa lang sila nakalalabas. So, ang laki na kagad niya ni, ni Tisay. Saka ni Bambi. Laki na kagad ng tisa ng tiyan. Pati yung dalawa ito. Kasi samot-sali nakakain nila eh. Iba-iba. Yan. Hanggang muna sila hanggang mamayang hapon. Alas 2 pa lang. Nauhaw mga kabokas. Nauhaw. Wow, kaw. Nauhaw. Yun na. Lubakan natin yun mo. Dali. Dali ka dito. Lubakan natin strap. Ito nito. Dali lang. Oh, oh. Kaya mga kabokas, dalawakan ko na. Na-adjust ko na isang butas. Dali lang. Ito mo na ito. Yan. Maluwang na ngayon. Laki na ni Milky mga kabokals. Lakas kumain.
So doon nga siya galing, doon natin siya kinuha. Dito naman siya ngayon. Palipat-lipat lang naman. Rotational grazing nga daw kasi para maiwasan yung parasites. Yan, maluwang na yung kanyang head halter. Pagka sobra sikip kasi, bumabakat din eh. Kawawa eh. Kaya yung iba, lubid talaga yung ganito. Ganito yung ginagamit na head halter. Pagka masikip talagang bumabaon eh. Halos nasa baon na sa laman mga kabukalis. Kaya bumili ako ng ganyan sa online. At least yan malapad siya. O kahit masikip, hindi siya basta-basta babaon. Pero yun nga, minomonitor din natin, adjust na adjust. Marami pa pala mga kabukalis. Marami pang parang 3 pa yatang butas yun yung pwede nating i-adjust. So matagal-tagal pa rin pala magagamit yung head halter. Matibay din. Tibay din. Pero kailangan makabili ng extra para may reserba. Saka sakaling masira. May reserba tayo. Laki ng tiyan, daming kinain, So yung nakagandahan sa baka talaga mga kabokal. So dito lang siya. Suga lang. Yung pinainom ko kanina may asin saka molasses. Yan. Si Milky. Na lost count na ako, hindi ko alam kung ilang buwan na siya. Basta yung nabili natin to, 3 buwan siya mahigit eh. Tignan ko yung records. May records naman tayo. Pero ito daw parang 2 taon yata bago siya bago siya pwedeng mag-breed. Okay lang kasi ito ang literal na wala talagang gastos, mga kabokals, yung baka. Talagang literal na walang gastos kasi suga lang ng suga. Paikot-ikot lang kami dito, wala akong ginagastos. Yung asin lang, tubig, yun. Saka yung pampurga pala, ayan, magkano lang naman yun. Saka hindi naman palagi-lagi yun. Pero ito malapit ko na uling purgahin. Baka sa January, itong first week of January, purgahin ko na uli siya. Pero malakas naman kumain eh. Sabi nila pag malakas naman daw kumain ng hayop, wala naman daw problema yan sa Pero syempre maganda pa rin yung napupurga na regular. Para yung kinakain niya diretso talaga sa katawan niya. Yan. Si Milky. Masarap magpadami ng baka mga kabokals. Kaya lang kailangan may lugar ka talaga. Ito naman kasi nakita nyo na yan. Yes, marami tayong sugaan. Kaya lang may mga may-ari naman kasi yan. Paano kung gagamitin na nila? Dumating ang point na puro may mga bakod na yan. Siyempre wala na rin tayong paglalagyan. Pero isa po sa magandang hanap buhay talaga ang pagbabaka. Basta meron kang maluwang na lugar. Kung limitado ang area mo, may kwadra, tapos magtanim sa paligid ng mga napier grass, yun po pwede. Pero kailangan pa rin ng espasyo, kailangan pa rin ng lugar. Ayan. Ganda. Nabili ko yun hindi naman ganyan kalaki yan. Bilis lang lumaki. Saka ang ganda ng katawan niya. Si Milky, mga kabokals. Ayan, so iwan na natin siya dyan. Dito na lang, maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay. Bye bye.